Our topic this morning, don't follow your heart. Don't follow your heart. Kung ano po ang dahilan nito, makinig po tayo mabuti, unawain po nating mabuti, and let us pray that the Holy Spirit will work in our lives as we listen to the message. Gumawa po siya sa bawat isa po sa atin. So our text, Proverbs chapter 28 and verse number 26. Proverbs chapter 28 and verse number 26. He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Again, Proverbs 28 and verse number 26. He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Again, our topic this morning, don't follow your heart. Let us pray. Dakilang Diyos, again, thank you so much for this very beautiful morning. Thank you for allowing us to have this Bible sharing again. Lord, I pray that you will again work in the heart of your people. May you bless me. May you use me as a channel of your blessing to everyone. I pray, O God, na ang salita mo po ay masentro sa aming pag-aaralan at ang pangalan mo po ang maitaas sa aming pong pag-aaral. Uli po, Panginoon, ang mensaheng ito ay maging pagtuturo at paalala nawa sa bawat isa po sa amin. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ang ating pong magiging mensahe ay ang patungkol sa usapin ng puso sa likas nitong kalagayan. If we will consider the Word of God, particularly in Jeremiah chapter 17 and verse 9, ang sabi po ng sulat po ni Prophet Jeremiah, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? And then, sa verse number 10, niliwanag, I, the Lord, search the heart. Ang ating pong magandang makita sa maliwanag na sinabi po ng sulat ni Jeremiah, sa usaping puso ng tao, ang sabi po, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? And then, malino po at ito'y tanggap nating katotohanan na ang Diyos ang nagsabi, I, the Lord, search the heart. So, ang ating pong pag-aaral na ito ay, kumbaga, sa layunin po, sa intensyon, na paalalahanan po ang bawat isa sa atin sapagkat ito po ang kalimitang makikita natin. And in fact, naririnig natin ito, just follow your heart. Yan po ang sinasabi po ng marami. Yun po ang sinasabi ng mundo. Follow your heart. But the Word of God warns that the human heart is fallen. Ibig sabihin, nagbigay po ng babala ang salita ng Diyos na ang puso natin ay may kamalian, may kasamaan, at ito po sa kanyang kalagayan ay fallen. So, hindi natin dapat sundin ang ating damdamin. Hindi dapat damdamin po ang sinusunod natin. Ang dapat nating sundin ay ang Panginoon. So, kaya mga kapatid, mga minamahal, dito po sa ating pinakateksto, niliwanag po sa atin, mga kapatid, that he that trusteth his own heart is a fool. Bakit po sinabi yan ni Solomon? So malino po na ang pundasyon natin ay ang naging deklarasyon about the heart of man sa natural na kalagayan nito is, ang sabi po, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. So, yun po ang rason kung bakit ang sabi po ng ating teksto, yung nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang. So mga kapatid, atin pong aralin po ang mensaheng ito sapagkat napakahalaga ng paalalang ito sa lahat, lalo na sa mga nagsasabing Kristiyano. Mga kapatid, ang nararamdaman natin ay hindi laging
magiging mabuti para sa atin. 'Di ba? Yun po ang reason kung ba't hindi tayo tinuruan ng Biblia na ang ating pong maging batayan ay ang ating pakiramdam, ang ating pong damdamin. So, unang bagay po na nais kong ipakita sa bawat isa sa atin sa usapin ng puso, the heart can be deceptive. Malinaw po ang sabi ng Jeremiah, di po ba? The heart is deceitful above all things. So, the heart can be deceptive. Pwede kang madaya ng puso mo. Pwede kang madaya ng nararamdaman mo. Kaya nga hindi po pwede na sa pakiramdam ko, sa nararamdaman ko, sa kagustuhan ko. Mga kapatid, sabi ko nga hanggang ngayon, talagang blessed na blessed pa rin po ako doon po sa naging conference po ng mga pastors and preachers and servants of God na ginawa po sa Monterrey. Nagsunod-sunod po doon yung pagtuturo about the paths of God, about the plans of God, and the promises of God. Tatlong sunod-sunod na nangaral po na kung saan ito po'y naging magandang pagtuturo na sa usapin ng ating landas, maganda po ay ang landas ng Panginoon ang tahakin po ng bawat isa sa atin. Bakit? Sapagkat mahalaga po na sa landas na yon ang matupad ay ang plano o kagustuhan ng ating Panginoon. Sapagkat lakip nito ay ang mga pangako ng Panginoon. Now, this morning, I would like to remind everyone, and pwede rin po na i-take natin ang message na ito as a warning. Don't follow your heart because the heart can be deceptive. Pwede kang dayain ng puso mo. Mga kapatid, ang puso po, maaaring ito po ay maglihis sa atin. Okay? Ang ating puso po ang po pwedeng makapaglihis po sa atin. The heart can mislead. Yun po ang katotohanan yan. Na kapag ka ang sinusunod mo, nararamdaman mo, pwede kang ilihis ng nararamdaman mo. Pwede kang dalin sa mali ng nararamdaman mo. O pwedeng ikapahamak mo kung susundin mo yung nararamdaman mo. Now, bakit po ba natin sinasabi yan? Si Solomon din po ang nagsabi sa Proverbs chapter 14 and verse number 12, that there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Well, sa simpleng paglalarawan po, parang ang sinasabi niya, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Pwede pong gamitin natin ang statement, ako sa tingin ko naman, sa tingin ko, ito ang maganda. Sa tingin ko, ito ang dapat. Sa pakiramdam ko, ayos to. Sa pakiramdam ko, sa nararamdaman ko. Kapatid, yan po ang isa sa pinakadelikadong maging takbo ng buhay natin na tayo po'y dumidepende at sumusunod sa kung ano ang nararamdaman natin. Mga kapatid, the heart can mislead. Yun po ang malinaw. Ikalawa, the heart can also can manipulate. Pwede pong ganun. Kaya nga ang sabi po ng teksto natin, he that trusteth his own heart, di ba? In his own heart is a fool. So ito po yung maliwanag na talagang, kumbaga, ang problema natin, pagka po ang naghari na, yun talagang gusto natin, at kapag ka ang buhay mo na, ang nasusunod na kung ano yung gusto mo, delikado po yun. Kaya nga sa dami po ng mga paalala ng salita ng Diyos, ang isang gustong-gusto kong ginagamit na salita po dyan, yung take heed. Yung mag-ingat tayo. Katulad po halimbawa, nung sinabi po sa Hebrews 3 and verse number 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God. Sa Hebrews chapter 3, ginamit po dyan ang dalawang salita patungkol sa puso na naging problema po ng Israelites. Ano po yon? Yung pong evil heart at yung kanila pong erring heart. Yung puso po na kung saan mali at diretsahan po yung puso na masama. At ang particular dito, ang kasalanan po nila kung bakit hindi sila nakaentrada sa promised land, it is because of their unbelief. O ano po ba ang problema sa usapan ng unbelief? Ito yung hindi ka sa Diyos nagtiwala, hindi sa sinabi ng Diyos ka sumunod, hindi doon sa direction ka ng Diyos sumunod, ikaw ay nakinig,
At ikaw ay naapektuhan nung nakita mo yung sa tingin mo, yung sa naramdaman mo. So it is good that as we listen to this message, meron tayong self-evaluation and ask ourselves, how many times na tayo po'y medyo nalihis dahil po ang sinunod natin yung gusto natin? Gaano po kadalas na nangyari sa buhay natin na tayo po'y nagmistulang mangmang sapagkat hinayaan po natin na ang ating maling puso, ng ating pong maling pakiramdam ang naging batayan po natin sa ating pong pagdidesisyon. Iyon ang pinaka-nakakatakot na kalagayan eh. Yung bang ang puso mo na ang magdidikta ng gagawin mo. Mga kapatid, mga minamahal, tatandaan nyo po that it is always clear in the Bible na ang puso ng tao ay mandaraya. Diba? The heart can be deceptive, and the heart, according to the clear declaration of the Word of God, is deceitful above all things. Kaya nga, ang title natin, Don't Follow Your Heart. Kumbaga, kung ang puso natin ay pusong nakaayon na sa Panginoon, areglado po yon. Pero ang aking pong punto ngayon, kung paano pong ginamit ng teksto natin, that he that trusted in his own heart, ang sabi po, is a fool. So, may klaro na sa atin po yan. Diba? Na ang pusong pinag-uusapan po dyan ay yung natural na puso ng tao. And then, ang simpleng paalala po, don't follow your heart. It means to say, huwag kang magbabatay sa damdamin, huwag kang magbabatay sa paningin. Mga kapatid, delikado po yan. So, the heart can be deceptive. The heart can mislead and the heart can manipulate. Yan po ang katotohanan niya. Kaya po, nag-wonder po sila mga kapatid for how many years. And it is very sad na napakadaming panahon ang ginugol po ng mga tao, particularly sa panahon po ni Moses. Diba? Sa panahon po ni Moises, mga kapatid, ang problema po, hindi nakaentrada sa Promised Land. At malinaw po sa Hebrews chapter 3 na ang problema ay ang unbelief. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi nagtiwala sa Diyos, hindi sumunod sa Diyos, hindi nakinig sa Diyos, hindi pinanghawakan ang direksyon ng Panginoon. Yung sinasabi ng Panginoon, ano po ang posibleng dahilan? Mas nagbigay pansin sa nakikita, mas nagbigay pansin sa nararamdaman, mas nagbigay pansin sa kanila pong pag-aakala. Mga kapatid, mga minamahal, the heart can be deceptive. Ilang beses na po nangyari yan. Nasa pakiramdam natin, tama. Nasa pag-aakala natin, areglado lang, okay lang, mga kapatid. At dahil yun ang naging basis mo, nadaya po tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, it is also good to somehow, if possible, i-memorize nyo po yung mga talata na po pwede pong maging gabay po natin at paalala po sa atin parati, sa atin pong everyday journey, everyday, sabihin natin, pamumuhay, araw-araw na pamumuhay. Ang sabi po, again, Proverbs 14 and verse number 12, there is a way with seemeth right unto men. Merong daan na sa pakiramdam mo, tama. Merong daan na sa tingin mo, tama. Pero mali po yun eh. Hindi dapat sa pakiramdam mo eh. Hindi dapat sa tingin mo eh. Dapat mga kapatid, sa talagang pagtiyak na ito'y salita ng Diyos, kalooban ng Diyos at paraan ng Panginoon. Okay? Number 1, the heart can be deceptive. And because the heart can be deceptive, so point number 2 po natin, the heart must be directed. Diba? Dahil ang puso po natin, pwede tayong dayain yan, so dapat po ang puso natin ay magabayan. Ibig sabihin, the heart must be directed. At ang pinaka maglilid po sa buhay natin, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Okay? Our life, our heart must be directed by the Scriptures. Yes. Yun po yung pinaka-tamang konsepto po natin. Nung sinabi po ng Psalm chapter 119, verse number 105, ang linaw-linaw po eh.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo, wika, Panginoon, ito ay ilaw sa aking pong landas. Amen? Ito po ay liwanag sa aking pong daraanan. So, ang isang magandang paglalarawan po sa buhay ng Kristiyano, kasi ang sabi po, thy word is a lamp unto my feet. Yan. And a light unto my path. So, yung idea po, yung paglakad, at yung isa, yung lalakaran, yung patutunguhan. So, si Pastor Carlos Darlucio po, binigyan niya po ng pansin ang usapan doon sa Proverbs 3, 5, and 6. Ang ganda po ng concept niya roon. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Ito po yung kanyang emphasis. Ang sabi niya, in all thy ways, acknowledge Him. At ang binigyan niya po ng pinaka lundo dyan, and He shall direct thy path. Yes, our heart must be directed by God, because the heart can be deceptive, deceitful above all things. Yan po ang sabi po ng Jeremiah 17:9. Desperately wicked. Therefore, kilalanin natin that our heart must be directed. Kung may susundin ang puso natin, salita po ng Diyos. Kaya Kristiyano po tayo, don't follow your heart. Follow the Scripture. Amen? Sundin po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Now, sa akin pong evaluation, talagang napakalaking tulong kapag ka ang Kristiyano po ay may alam, lalo na kung maalam sa salita ng Panginoon. Yung idea po nung may alam, ang ibig sabihin po, yung meron siyang kamulatan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yung sinasabi ko pong maalam, ang concept nito talagang mas nahandoon po yung masasabi nating load sa kanyang buhay ng salita ng Panginoon. So it is good na tayo po'y ma-inform, at it is good rin po na tayo po ay well-informed. Amen? Ang importante sa atin lagi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, susundin mo lang ang puso mo kapag ka ang puso mo nasa direksyon ng salita ng Panginoon. Are you listening? Malinaw po ito. Susundin lang natin ang puso natin kung ang puso natin ay nakasunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. If tayo po ay nasa direksyon ng salita ng Panginoon. Kasi ang ganda po thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang kailangan po natin na talagang maintindihan yung lalakaran at yung patutunguhan. Diba? So kailangan po yung tamang direction para sa tamang destination. So, ang aking pong paalala, don't follow your heart, mga kapatid, because the heart can be deceptive. Kaya nga ang ating pong ikalawang puntos ay nagbibigay pansin sa katotohanan ng pangangailangan na ang puso natin, the heart must be directed. Una, must be directed by the Scriptures. I remember also in Psalm chapter 119 and verse number 11, ang sabi po, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. So, if we will put understanding sa pahayag na yan, napakalaking bagay ang magagawa ng salita ng Diyos upang maingatan po tayo na malihis magkasala sa ating Panginoon. So, brethren, our heart must be directed. Okay? By the Scriptures and then by the Spirit. Particularly, Holy Spirit. We need to be guided by the Holy Spirit. You know, ang ating pong doktrinang pinangahawakan, ang talagang tao po, kung tutuusin, pag wala po ang banal na Espiritu, talagang napakahirap at napaka-imposible na gawin ang katuwiran ng Panginoon. And then sa salvation experience po natin, doon po nagpapasimula ang lahat sa kaugnayan natin sa banal na Espiritu. Why? Sapagkat ang tunay na nanampalataya sa ating Panginoon ay pinanahanan ng banal na Espiritu. Ang ginamit po dyan ni Apostle Paul nung sumulat siya sa Romans chapter 8, verse number 14 and verse number 15, lagi ko pong binabanggit ito. For as many as are led
by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, if you are a genuine believer, you have the Holy Spirit in your life, in your heart, and then that Holy Spirit will lead you. Diba? Yan po ang maglilid po sa atin. Kaya don't follow your heart, follow the Scripture. Don't follow your heart, follow the Spirit. Ang sundin po natin ay ang clear na talagang teaching ng Scripture, ng salita ng Panginoon, at yung pong talagang strong conviction ng Holy Spirit. So, pagka po hindi Kristiyano, ang gumagana sa kanya, konsensya lang. Ang problema po sa konsensya, mga kapatid, napapatigas po ito. At marami pong ganyan, ang titigas ng konsensya. Opo, yun lang po mga kaguluhan na nangyayari sa atin eh. Tingnan nyo po, tibay ng konsensya na kaya nilang gawin ang lahat ng mga bagay na kung saan talagang hindi mo ma-imagine eh. Talagang totoong-totoo lang talaga ang salita ng Diyos eh. Ng tao sa likas niyang kalagayan, ang puso niya madaya at mandaraya at nakakadaya. Kaya pakinggan nyo pong mabuti ito. Sapagkat sa usapin ng direksyon, we need to be directed, we must be directed by the Scriptures, and we must be directed by the Spirit. Kasi yun po ang ginagawa ng Holy Spirit to guide us into all truth. Nung unbeliever tayo, konsensya lang po ang usapan na umiiral sa atin. Pero nung masave tayo, hindi na tayo basta sa konsensya lang, kundi sa banal na Espiritu na ngayon. At yan po yung conviction ng Holy Spirit. And it is good to be guided always ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga sa Biblia po, lagi pong may pagliliwanag. Halimbawa lang po, sa usaping taong sa kanyang puso, sa usaping tao, sa kanyang kalikasan, sa likas na puso na taglay niya, ang likas na puso ng tao ay kasalungat ng kalooban at kagustuhan ng Panginoon. That is very clear in the teaching of the Apostle Paul. Sa Galatians chapter 5 and verse number 16, ang sabi po niya, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the Spirit lusteth against the flesh, and the flesh against the Spirit. These two are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. So lagi pong magkalaban yan. Kaya nga, yung idea po ng flesh, ito po yung ayon sa kagustuhan natin, sa tibok ng puso natin. Yan po'y salungat, yan po'y laban sa nais ng Panginoon. And it is good for all the believers to realize this, that you have the Holy Spirit in you, at ang isa sa ministeryo ng Banal na Espiritu ay ang i-convict tayo, i-convince tayo, mga kapatid, at yun po ang isang napakagandang bagay na dapat nating ituring na advantage na ngayon, hindi ka nasusunod sa kung ano lang ang gusto mo. May salita ng Diyos na pagbabatayan mo, and then may Espiritu ng Diyos na kailangan maging sensitive ka. We need to be sensitive sa kilos ng Banal na Espiritu. We need to be submissive sa talagang pinaka-leading ng Banal na Espiritu. And we need to surrender, mga kapatid. We need to surrender and to be surrendered sa kung ano po ang nais ng Banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, for me, yun po yung klarong konsepto po ng Proverbs 3. Diba? Verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. May susundin ka dapat. May susundan ka dapat. At yan po ay ang ating Savior. Directed by the Scriptures, directed by the Spirit, and by our Savior. Yung pong kantang Stepping in the Light, so yun po'y nagpapaalala na kung may susundan tayo, yung ating pong tagapagligtas. Kaya don't follow your heart, follow the Scripture, follow the Spirit, and follow our Savior. Amen? Siya po ang dapat nating sundin. So, number 1, the heart can be deceptive. Pangalawa po, the heart must be directed. And listen, hindi po madali yan. Diba? Hindi po madali yan. Kaya ang dapat seek, diba? Submit and surrender.
nilinaw ko po sa inyo, mga kapatid, dapat maging sensitive tayo, seek the will of God, diba? Search the Word of God, napakahalaga po niyan, and then submit to the will of God, at maging surrender tayo, suko po tayo sa Kanya. So, pangatlo po na nais kong bigyang pansin, sa ating pong mensahe ngayon, the heart must be disciplined. The heart must be disciplined. Mga kapatid, tatandaan niyo po na ang sukong puso, yan po ang magdadala sa atin sa victorious life. Yes. So, napaka-importante po nitong bibigyang pansin po natin. So, una po, guard your heart carefully. Diba? So, guard your heart carefully. Guard our heart carefully. Sabi po ng Proverbs chapter 4, maganda po, mabigyang pansin natin yan. Kung may Biblia kayo, magandang nasusundan po natin. Di ba, ang sabi po, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So talagang, ang usapin ng buhay, puso talaga ang sentro ng lahat-lahat. So pag di ko na disiplina, pag di ko nasupil ang aking pong puso, pag hindi ko po nagawa na ang puso ko po, mga kapatid, ay talagang isuko at disiplinahin ang mangyayari po sa akin, mga kapatid, laging problema. So kaya ang issue talaga kung bakit ang tao po ay lihis, kung bakit ang tao po ay masama, kung bakit ang tao po ay nagmumura, kung bakit ang tao po ay nagsisinungaling, kung bakit ang tao po ay nangangalunya, kung bakit ang tao po ay gumagawa at talagang nadadala ng mga bisyo, mga kapatid, kasi lahat ng ito ay usapin ng puso. Kaya ang sabi po, pakaingatan, diba? Keep thy heart with all diligence, for out of it, ang sabi po, are the issues of life. Talagang kung may usaping disiplina, ang una nating supilin, yung ating pong puso, na dapat ang masunod, hindi siya, kundi ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang pangunguna ng banal na Espiritu. Mga kapatid, mga minamahal, discipline is very important. So give your heart completely. Particularly to God. Give your heart continually to God. Give your heart completely to God. It is a life of full surrender. Kaya nga, ang sabi ko po, mahalaga po na sa usaping puso, maging cautious po tayo. And then, yung changes, mahalaga po yan. I remember, ang sabi po ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Diba? So, kasi yun po kahit Kristiyano ka na, kapag ka yung old nature mo ang nasusunod, yan po ay ang practice na yung puso mo pa rin. Yung gusto mo, yun po ang ipinipilit natin, yun po ang nasusunod. At doon tayo nagkakaroon ng problema, mga minamahal. Kaya for me, it is good to somehow be reminded na sa usaping puso, it must be disciplined, mga kapatid. Okay? Guard your heart carefully. Bantayan nating mabuti ang ating pong mga puso. Pag-aralan po natin ang mga gusto nating gawin. Pag-aralan po natin yung mga bagay na ipinipilit po natin. Mga kapatid, sa usapang tibok ng puso, ang puso natin must be directed na kung saan dapat nakapundasyon sa scripture, dapat nasa leading ng spirit, dapat ito yung yapak ng ating tagapagligtas na gugustuhin nating sundin at sundan, mga kapatid. Ngayon po, nililiwanag ko sa inyo that our heart must be disciplined. Kailangan po masupil natin yan, madisiplina po natin yan. Knowing the Word of God, knowing the will of God, I believe, doon po natin makikita na dapat hindi laging sinusunod kung ano ang gusto ng ating puso. Sa mga pagdidesisyon natin, wag ho tayong padalos-dalos, mga kapatid. Diba? So kaya ang isang bagay na magandang practice natin is to always pray to God na ayusin niya ang puso natin. Itama mo po ang puso ko, Panginoon. Bigyan mo ko lagi ng malinis na puso. Pag pinag-usapan yan, yung motibo natin,
yung mga talagang pinaka-dahilan natin sa mga bagay-bagay, at ang nakita ko po na susi ay ang tinatawag nating disiplina. So, guard our heart carefully. Ang sabi po, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. And then, give your heart continually to God. Give your heart completely to God. Ang sabi po, my son, give me thine heart. Yan po yung nasa Proverbs 23 din po. And verse number 26. My son, give me thine heart. Ang ating pong magandang maging hakbang sa buhay natin ito ay ang ipasakop natin ang puso natin sa salita ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga na tayo po. Yung thoughts natin, mga motives natin, mga kapatid, lahat ng ito ay dapat bantayan po natin, at kung may mali, ipabago po natin sa Panginoon, because tayo po hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. The best thing that we can do is to learn how to discipline our heart, how to discipline ourselves. Yan po ang naging susi kung bakit naging victorious ang buhay ni Apostol Pablo. Diba? Hindi lang sa usapang theology, sa usapang practical, sa usapang Christian living. Makikita nyo po that the Apostle Paul is not just good and great when it comes to doctrine. I can also say that the Apostle Paul is very good in terms of practical Christian living. Grabe po yung mga talata ni Apostol Pablo na talagang, kumbaga, salita ng Diyos na naipasulat kay Apostol Pablo, hindi mga biro-biro po yan. Diba? Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So makikita nyo po na yan ay totoong-totoo sa buhay ni Apostol Pablo. Yung kanyang for to me to live is Christ and to die is gain. Yung paborito ko pong, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Hindi ba disiplina po yan? Diba? Mga kapatid, mga minamahal, ang akin pong nakita na susi kung paano magtatagumpay ang Christian life base sa example na makikita natin kay Apostol Pablo, ay ang natutunan niyang disiplinahin ang kanyang sarili. When we say sarili, sabi ko nga, ang sentro ng lahat, puso. Kaya dapat ingatan po yan, dapat bantayan po yang maingat, mga kapatid, at dapat isuko yan completely sa Panginoon. Yes, I remember when the Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 9 and verse number 27, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means when I preach to others, I myself should be a castaway. Mga kapatid, mga minamahal, kamusta po tayo kung ang pag-uusapan, yung pong ginagawa natin, yung lakad natin, yung pasya natin? Sino ang nasusunod? Okay? Kalooban po ba ng Diyos? Yung po ba ang nasusunod? Ano po ba ang nasusunod sa buhay natin? Sino po ba ang nasusunod sa buhay natin? Well, sa ating pong naging palakayin, ipinakita ko po sa inyo that the heart can be deceptive. Pwede kang dayain ang puso mo dahil magdaraya daw po yan, higit sa lahat ng bagay. Okay? Pero ang solusyon, sapagkat nakita natin sa point number 2 that the heart must be directed. So pwede po at kailangan po na atin pong maidirect ang ating pong puso. And also, the heart must be disciplined. So, minabasa ko kanina, sabi po ni Deep Thinker, the heart must be devoted. Yes, because in our point, yun po yung eksaktong ibig sabihin na, my son, give me thine heart. Once na ang puso mo completely ibinigay mo na at sinentro mo na sa Panginoon, debosyon na po yan, mga kapatid. So, the heart must be devoted para sa Panginoon. So, yun po ang nais kong sentrohan natin sapagkat sabi ko, tinalakay ko yung follow Christ.
Ano po ba nakakahadlang sa pagsunod natin sa Panginoon? Hindi ba sarili? Okay? At ano ba ang sentro ng isang tao? Hindi ba puso? Kaya nga kapag ang puso natin ang lagi nating sinunod, mga kapatid, ipapahamak tayo niyan. Mapapariwara po tayo. Kaya don't follow your heart. Follow the scriptures, follow the Holy Spirit, and follow our Savior. Yun po ang maliwanag na nakita ko sa mensahe ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng ating teksto, ang sabi, he that trusteth in his own heart is a fool. Isipin niyo po yung statement na yan. Siya na nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal. Siya'y mangmang. But whoso walketh wisely, he shall be delivered. Mga kapatid, hindi po wise na yung laging gusto mo ang nasusunod. Hindi po wise na yung likas na puso mo ang pakikinggan mo. Ang wise po ay ang makinig ka sa salita ng Diyos, sumunod ka sa leading ng Banal na Espiritu, at sundan mo ang yapak ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, kahit sa mga decision makings. Kasi sabi ko nga, sa ganitong aralin, ang kakailanganin po natin dito, una, discernment. Diba? Discernment. Kailan po ba natin sasabihin na gusto lang natin ng isang bagay? Okay? So kaya nga sabi ko, ang ganda ng gabay na para matiyak mo na yung gusto ng puso mo at yung desisyon na gagawin mo tama, laging dapat nakapundasyon sa salita ng Diyos. If sa gagawin mong desisyon, hindi po yan inaayunan ng salita ng Diyos, puso mo yan, sarili mo yan. Di po ba? So napakahalaga po sa tinatawag nating usapin ng puso na hindi dapat siyang sundin, mahalaga po ang discernment. Yung sensitivity, kagabi, nag-preach si Pastor Tim Nolan sa Bible Baptist Church of Marilao. And his topic is about the Holy Spirit. And then, nandoon po yung kanyang pagsentro sa mga advantages natin bilang mga mananampalataya because we have the Holy Spirit in us. Advantage yun eh. Pero anong silbi ng may banal na spirito kung di mo rin susundin yung kanyang leading? Kaya nga sabi ko, ang mahalaga po sa atin, discernment. Kasi yung discernment natin magdadala sa tamang desisyon. At yung tamang desisyon natin magdadala sa tamang direksyon. Mga kapatid, discernment para sa right decision, discernment na nasa right decision ang magdadala sa atin sa right direction. Kaya nga, ang ganda-ganda po na ang ating pong matutunan ay ang maging sensitibo tayo. Pag nakikinig tayo ng preaching, be sensitive. Hindi po yung sensitive na magtatampo. Hindi po yung sensitive na matitisod. Yung sensitive na ma-discern mo kung ano po ang pangungusap at nais na ituro ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi po, ang tamang discernment, katulad ng binanggit ko, dadaling ka niya sa tamang desisyon. At yung tamang desisyon na yan po ngayon ang maghahatid sa iyo sa tamang direksyon. Kaya, mga Kristiyano, don't follow your heart. Isang maganda po sigurong halimbawa dyan. Young people. Ang sabi ng Scripture, be not unequally yoked together with the unbelievers. Tapos, heto ka ngayon. Diba? Malinaw na yung sinabi ng Scripture, pero ipipilit mo pa. Dahil gusto mo ipipilit mo pa. Kahit na po sabihin nating malinaw na ang preaching ng pastor, ang talata, yung pong mismong teksto, yung salita ng Diyos. Be not unequally yoked together with the unbelievers. Yung palang alam nating unbeliever na yan, dapat cautious na po tayo. Teka, baka ito'y binigyan natin ng pagkakataon, diba? Baka mahulog ang ating kalooban, mahulog ang ating puso. And then, madaya ka na talaga ng gusto hanggang sa tayo po ay malihis na ng landas. Mga kapatid, mga Kristiyano, don't follow your heart. Follow the Scriptures, follow the Spirit, and follow the Savior, our Savior.
So, ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Paalala po ho, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? In that declaration, ang puso raw po ay deceitful, ang puso raw po ay desperately wicked, so don't follow your heart. Follow the Lord. Amen? Follow the Lord, the leading of the Lord, and the law of the Lord. Yan po ang ating mensahe ngayong umagang ito. At umaasa po ako na muli po tayo nabusog at tayo po'y maging spiritually malusog upang ang kalooban ng Diyos ang ating pong patuloy na matutunan sa buhay nito. Kaya sa pagsasalo-salo natin, ang concern natin, hindi ka lang mabusog. Ang concern natin, ikaw ay maging malusog para hindi ka mausog. I'm just kidding. Pero sana po ito ay naging malinaw sa bawat isa sa atin. So, ang ating pong conclusion, don't follow your heart, follow the Scripture, the Spirit, and our Savior. Let us pray. Lord, thank you po. Kailangan po namin lagi ng paalala. Araw-araw kailangan po namin ng iyong salita. Kaya ang mensaheng ito, nawa ay maging beneficial sa bawat isa po sa amin. May we realize the importance of this message. Hindi lang po ito reminder, kundi talagang turo na dapat ang masunod sa buhay namin, hindi ang aming sariling kagustuhan o sariling puso. Nawa, ma-direct po namin ang puso namin, ma-disiplina po namin ang puso namin, at ma-devote namin para sa iyo ang aming puso, ang pag-ibig namin, Panginoon, ang paglilingkod namin, ang lahat sa aming buhay, ang lakad namin, Panginoon. Umaasa po ako na ang aming pong naging pag-aaral na ito ay magdadagdag ng sukat sa aming spiritual na buhay, paglago sa aming spiritual na buhay. Maraming salamat po sa Ministeryo ng Believers Breakfast. Lord, thank you rin po sa mga masugid na taga-subaybay. Lagi mo silang abutin, pagpalain. Bigyan mo po ng tagumpay ang anniversary na gaganapin po sa Pilgrim Bible Baptist Church sa panguna po ni Pastor Arnold Julian. Bless even their speaker, Heavenly Father, si Doc Arnold Garcia. Panginoon, hiling ko rin po ang mga may karamdaman, pagalingin mo po. Hiling ko po dakilang Diyos ang mga may problema, lapatan mo po ng solusyon. Ang may mga kagipitan, bigay mo po ang iyong masaganang probisyon. At ang may kalituhan, kaguluhan, bigyan mo po ng kaliwanagan at ng kapanatagan. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Huli po, pagpalain mo ang aming araw na ito. At gayon din naman sa mga nasa ibang bansa, pantayan mo po at ingatan sila sa kanilang pagtulog. Maraming salamat aming Ama. Pinupuri ka po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Please don't forget, this coming Saturday sa Nabotas Convention Center. Nabotas Convention Center. 8 o'clock, mga kapatid. Meron po tayong big gathering doon. Meron tayong Thanksgiving service. At ito po ay revival, mga kapatid. Kaya I am very sure na ito po ay magiging blessing sa bawat isa sa atin. Please, attend po tayo. Welcome po. Lalo na kung wala naman po kayong gawain sa inyo pong mga churches, you are all invited to attend sa amin pong Thanksgiving na gagawin po this coming Saturday. Awitan pa lang po. Blessing na po yan. Yung pong mga choir numbers, para pong choir festival po ito. And at the same time, meron pong grand choir at alam ko po na ito'y magiging pagpapala sa inyo. Pero higit sa awitan, ito po ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya I hope and I pray na talagang bibigyan pansin nyo po ang aking pong bukas na paanyaya para sa lahat. Again, 8 o'clock, National, Nabotas Convention Center. Nako, sa init ng panahong ito, i-enjoy natin ang lamig ng National Convention, Nabotas Convention Center. Okay? Thank you so much. God bless po sa inyong lahat.